Senator Amy is like her mom, si Imelda Marcos. Oo. Ito makinig kayo mabuti. Makinig kayo mabuti dito sa sasabihin ko. Malupit na malupit to. Kung kayo nagsisi, kayo, hindi kami, kayo lang, mga bumotong tatanga-tanga. Kung kayo nagsisi at binoto nyo si Bongbong Marcos, mag-ingat kayo kay Senator Amy. Si Bongbong Marcos ang tipo ng nadadali siya dahil siya'y mahinang nilalang. Ano ibig sabihin nun? Mabuting tao, kuno, pero siya ho ay sumasama ang gobyerno dahil siya ho ay nakokontrol ng mga taong nasa paligid niya. Yan ho si Bongbong Marcos. If you don't like Bongbong Marcos, dapat ninyong mas hindi magustuhan si Senator Amy. Si Senator Amy is another Bongbong Marcos with brains. Mas tuso ika nga. Mas mahirap po ito. Pag ito ang natungtong sa national government, mas mahirap po itong kalabanin. Bakit to? Kasi mas tuso itong alin na to. Mas ito, mas mana ito sa nanay niya. Kaya nakakatakot. Anong ibig sabihin nun? Simple lang ho. Ito yung taong marunong maglaro sa politika. Diba? Ang ginagawa niya ngayon, sa panahon na ito, siya ho ang naglilihis ng tunay na issue. Kung hindi mo nga raw gusto si Bongbong Marcos, ay dapat damay na din ba si Senator Amy Marcos? O dapat hindi rin? Lalo na panigurado, mas may utak nga raw ito kumpara kay BBM. Baka nga raw, mas tuso nga ito. Paano na lang kapag Marcos ulit ang mapaupo sa palasyo? Parang nakakatakot na nga ipagkatiwala muli ang pamahalaan sa minsan ng pinagkatiwalaan. Pero hindi naman pala maaasahan nga raw ng taong bayan. Pero sa tingin nga ng mga netizen, ang presidente ngayon ay para lang sa mga mayayaman. Si Digo ang sigaw na mga mahihirap ngayon dahil sa sobrang mahal ng bilihin. Kawawa ang mga taong maliliit ang income. Gutom ang aabutin dahil di kaya bumili sa mga bilihin na nagsitaasan. At para lagi ka updated sa mga bagong upload natin, araw-araw tayo sumentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na yan. Dapat nagpapahinga tayo eh. Ito si Basti eh. Basti! I love you. I love you, Basti. You're the man. Alam mo, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo ito eh. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo ito. Ito talaga si Basti. Ang masasabi ko nakakuha talaga ng mga katangian ni Pangulong Duterte. Bakit to? Si Basti yung tipo ng tao na hindi politiko pero nasa government service, ika nga. Siya po ay yan yung tipong kung ano yung talagang sa tingin niya pinaniniwalaan niya ay sasabihin niya. Finally. Bakit? Hindi, alam mo, sa totoo lang, kasi na-appreciate siya ng mga bawat Pilipino eh. Sa totoo lang ang mga Pilipino, medyo, naririndi na sa mga katulad ni Amy. Totoo po. Di ba? Medyo tayo mga Pilipino, bullshit na tayo sa mga karakas na katulad ni Senator Amy. Yung puro lang talk dan talk. Wala namang gawa. Yun ang totoo. Walang biro, ha? O, baka ipagtanggol na naman yan. Easy ka lang, Anaro. Tagsisimula ka na naman ng gulo eh. Basta mga babae, ginugulo mo eh. Hindi, alam mo kasi ganito lang ha. Ganito lang ang siste. Ganito lang. Papaliwanag ko lang na maigi sa inyo. Alam nyo,
mainit tong issue na ito. At napilitan ako mag-live ngayon kahit po sa totoo lang, Saturday ngayon medyo panahon ng Netflix ngayon. Ang ganda-ganda ba naman ng mga pinanonood nating Criselda. Oy, hindi ho yun Viva Max Hindi, yun, maganda ho yun. Sabi nga ni, sino ba to? Nung si Narcos. Sabi niya, ito daw ang kinakatakutan niyang babae. Si Criselda. Panoorin nyo sa Netflix yan. Tungkol yan sa mga sa mga narco, dyan sa Miami. Anyway, ito na nga. Alam mo, paulit-ulit kong pinapaliwanag ko sa inyo ito. Pinapaliwanag ko po sa inyo ito na ito hong si Senator Amy, halatang-halata ko na yung galawan nito. Kasi ito yung tipo ng galawan na, alam mo, how do I define Senator Amy? Senator Amy is like her mom, si Imelda Marcos. Oh. Ito makinig kayo mabuti. Makinig kayo mabuti dito sa sasabihin ko. Malupit na malupit to. Kung kayo nagsisi, kayo, hindi kami, kayo lang, mga bumotong tatanga-tanga. Kung kayo nagsisi at binoto nyo si Bongbong Marcos, mag-ingat kayo kay Senator Amy. Si Bongbong Marcos ang tipo ng nadadali siya dahil siya'y mahinang nilalang. Ano ibig sabihin nun? Mabuting tao, kuno, pero siya ho ay sumasama ang gobyerno dahil siya ho ay nakokontrol ng mga taong nasa paligid niya. Yan ho si Bongbong Marcos. If you don't like Bongbong Marcos, dapat ninyong mas hindi magustuhan si Senator Amy. Si Senator Amy is another Bongbong Marcos with brains. Mas tuso ika nga. Mas mahirap po ito. Pag ito ang natungtong sa national government, mas mahirap po itong kalabanin. Bakit to? Kasi mas tuso ho itong alin na to. Mas ho ito, mas mana ho ito sa nanay niya. Kaya nakakatakot. Anong ibig sabihin nun? Simple lang ho. Ito yung taong marunong maglaro sa politika. Di ba? Ang ginagawa niya ngayon, sa panahon na ito, siya ho ang naglilihis ng tunay na issue. Ang issue ay yung PI. Tama. Pero may mas malalim na issue dyan. Ang tunay na mas malalim na issue dyan ay walang iba na pinababayaan ng ating presidente itong mga nasa paligid niyang gumagahasa ng ating gobyerno. Pinababayaan niya yung mga nakapaligid sa kanya. Ang problema, hindi mo pwedeng gawing rason yun. Ika nga ni Atty. Vic sa amin hindi ho siya excuse. Weakness is not an excuse. Di ba ho? Tama ho yun. Weakness is not an excuse. So anong ibig ho sabihin ito? Simple lang. Weak pa ho ito, ganito na gobyerno. Paano pa ho kaya kung maglagay ka ng isang tuso dyan sa loob ng palasyo na may karakas ng mga Marcos? Yan ho si Senator Amy. Paulit-ulit ko na sinasabi yan, nilalaro lang niya mga Duterte. Mr. President, I hope you're listening. Senator Amy is playing with you, your entire family. But thank God, you have a mayor like Baste. You have a son na katulad ni Baste at ni Pulong na hindi na magpapabudol. Ngayon, maaring sinasabi ng iba, ibig mo ba sabihin, Banat Bay, si Vice President Sara Duterte nagpapabudol kay Senator Amy? Bibitinin ko kayo dyan. Commercial! Hindi, joke lang. Hindi, bibitinin ko kayo dyan kasi
kailangan mo na malaman ng iba, ng mga hindi ho aware sa social media. Nag-post po kasi si Baste ng message. Kung maalala ninyo, sinabihan ni Baste si President Marcos na mag-resign ka na kung wala kang pagmamahal sa bayan. Galit na galit siya, di ba? As in, nag-trending mo si Baste. Umaga pa lang nung linggo, itong nakaraang linggo, nag-trending na siya dahil pinagre-resign niya si Marcos. Eto namang si ate, syempre, taga-salo. Hindi totoo, ganun ang ginagawa ni ate, taga-salo ho siya para malipat yung galit ng tao kay Romualdez at hindi kay Marcos. Taga-salo ho siya Oh. Naturalmente, kapatid mo ililigtas mo. Sinabi niya, nag-sorry na sa akin si Baste. Ay, ko nga sorry na sa akin. Di ba sinabi ko naman sa inyo, yun ay isang malaking katarantaduhan? Sinabi ko sa inyo yan. Sa katunayan, nag-init nga yung julo ko nung nakita ko nagla-live yung mga alagad ni Aimee doon sa channel ni Joey. Yung si Joey, yung isang vlogger dyan na babae na kasama ni Sas. Nag-init ulo ko nung napapanood ko yun Actually, patulog na ako nun Weekend yun Ay, hindi pala weekend yun. Ito lang nakaraan yun. Nag-init ng ulo ko kasi pilipilit nilang ano yung sisi kay Senator Aimee. Ano yung totoo? So anong ibig ko sabihin? Parang inililigtas nila si Aimee. Hanggang pumasok nga ako doon, nagkaroon ng mainit talaktakan doon. Hanggang kaduluduluhan, medyo noong una, umaagri pa sa akin si Joey, yung host nila doon. Pero eventually, nung bandang dulo, hindi ko po ikaw dinidisrespect vlogger Joey sinasabi ko lang naman talaga yung katotohanan. Bakit ho hindi mo kasi alam na pwedeng ipatawag ni Senator Aimee yung mga smugglers na pinagpipilitan mong hindi niya trabaho. Hindi niya nga trabaho. Ang problema kasi, daldal siya ng daldal. Paulit-ulit na siya nasabi. Bakit hindi ko sinasabi kasi para sinisingle out ko naman si Senator Aimee? Ba't hindi ko sinisingle at siya naman ng daldal? Ang ingay-ingay niya. Sinasabi niya, sa kapatid ko, magalit ka naman. Pero nung may pagkakataon na siya, hindi naman niya ginagawa. Tama, mali. Di ba? Ngayon, eto na naman. Ginagawa niya, pinahihina ni Senator Aimee yung mga sinasabi ng mga anak ni Pangulong Duterte. Sabi ko sa inyo, di ba, binubudol kayo, ayaw maniwala. Doon nga sa lintik na Senate hearing tungkol sa PI, ano nangyari? Walang bago doon. Lahat doon alam na natin. Alam na natin si Romualdez sa may pakana. Alam na natin tuta niya to si Migs Nograles. Alam na natin lahat yan Anong bago doon? May nagawa ba? Wala. Tama, mali. Relax lang, banat ba si Joey Campian? Medyo kailangan lang maliwanagan. Yun na nga, kaya ko nga sinasabi to Relax ako. Nakita mo na ako magalit? Wala na tong camera, lumipad na. Relax pa ako nito. Kaya nga minumulat natin yung mga kababayan natin na nagpapabudol pa rin kay Senator Aimee. Kasi kita nyo naman, nagkaroon ng hearing, anyari. Lantaran, sinasabi doon. Pera ng taong bayan. Pera ng DSWD ang ginagamit para suhulan sa PI. Ano ginawa? Anak ng wedding ko ako yung pakakasuhan ko talaga yun Hindi. Sige. Isipin nyo ito Pera ng taong bayan yun. National government yun. Tapos gagamitin ng isang congressman? Ano katarantaduhan yun? Di ba ho? Tapos, ikaw, pinuno ka ng committee doon, wala kang gagawin kung hindi, tigil na natin to, wala ba natin to. Kaya ayan, dahil nga po pinalalabas ng media na humingi ng pahumanin o nagsorry si Baste. Yung pagsosorry niya, hindi naman pagsosorry na, ay sorry, nagkamali ako. Hindi ganon.
sorry, nasaktan ko damdamin mo. Magkaiba ho yun. Kaya kayong mga may jowa dyan, sisiguraduhin yung sorry ng mga jowa nyo, ha? Kasi baka mamaya nakita nyo nakapatong sa iba, tapos biglang nag-sorry sa inyo. Sorry naman. Alamin nyo kung saan yung sorry. Sorry dahil nagkamali ka at nakapatong ka sa iba? O baka naman sorry dahil nasaktan mo lang damdamin ko at nahuli kita. Magkaiba yun, ha? Magkaibang sorry yun. Pero in fairness naman, sabi naman ni, para lang patas tayo, dito naman sa ating channel, patas tayo. Sabi naman ni Joey, naniniwala siya na yung sorry ni Baste ay hindi sorry humihingi ng paumanin dahil nagkamali siya. Tama yun. Nagsorry si Baste dahil nasaktan niya on damdamin siguro ni Senator Amy o di kaya ay sorry, I have to say this. Parang ganon. Sorry, I have to say this. Di ba? Ano sabi niya? Madam Amy, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo yan dyan sa media. Alam mo, sa totoo lang, ako ramdam ko ito sinasabi ni Baste eh. Ramdam ko ito. Sigurado ako nabuisit siya. Pwede ko bang Baste, pwede ko bang i-rewords yung sinabi mo? Kunwari ako lang si Baste ha. Kasi meron ako meron akong talent eh. In reading the minds of people. Nababasa ko yung sinasabi ni Baste eh. Yung nasa utak niya. Madam Amy, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Alam mo, nasa isip siguro nitong Baste. Tangina naman. Private yun. Hindi mo kailangan ilabas yun sa media. Private na usapan yun. Epal-epal ka na naman. Private na usapan nyo na nagsorry ako kasi natamaan kayo. Private yun. Epal-epal ka na naman sa media. O, yan o, diretsuhan. Humingi ako ng tawad dahil naawa ako sa'yo. Yun yun. Hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Ang linaw po niyan. Ang linaw po niyan. Ibig sabihin po, humingi siya dahil naawa siya sa inyo dahil, pasensya na. Mahinan nila lang kayo. Hindi dahil nagkamali siya sa sinabi niya sa kapatid. Alam mo yun? Ang linaw niyan. Ito pa matindi. Ito sinabi niya. Undangin ko gaman. Naku, patay tayo dyan. Pasensya na po, hindi po ako Bisaya pero alam na, intindihan ko yan. Undangin ko gamit ang imong mga jamming. Ano ang translation yan? Tinranslate na sa akin ng ng isa kong kaibigan Bisaya na Ilocano. Sandali, basahin ko Basahin ko lang. Ito, sabi niya, ako na magta-translate pag nyo na ako unahan. Unahan nyo pa talaga ako eh. Ito, sabi niya. Sabi niya, tigilan mo na ang paggamit mo sa akin dyan sa jamming mo. Ano kayong jamming yan? Nagja-jamming siya na. Tigilan mo na ang paggamit sa akin. Ginagamit mo na naman ako eh. Which is, ang totoo niyan, alam mo, kitang-kita ni Baste na ginagamit ni Senator Amy ang mga Duterte. Ano, Senator Amy? Nakatikim ka na real talk, Na-flip top ka ngayon, Di ba? Na-flip top ka. Yan kasi problema sa'yo. Minsan walang bumabara sa'yo eh. Alam mo, Baste, at your service ako. Baste, you're the man. Yang ginawa mong yan, pupuntahan kita sa Davao. Yakapin kita. Naya ako tulak dito pag niyakap ko to. Bayot ka, bay? Bayot ka, bayot ka, bay? Baka pag niyakap mo to si Baste, payakap naman isang beses. Nagpayakap ka kay Tingking Pinoy eh. Hindi, yun ang sabi niya, tigilan mo ang paggamit mo sa akin dyan sa jamming mo. Pinapalampas na kita once pero napakaingay mo pa rin. Kasi yan naman talaga totoo. Alam mo, Senator Amy, palit na lang tayo. Sige na. Ikaw na lang dito mag-vlog, ako na lang maging senador. Ang ingay mo eh, yung totoo. Hindi bagay sa pagiging senador mo. Palit na lang tayo. Ako na lang. Kasi pag ako napunta dyan, patatawag ko talaga yung mga dapat ipatawag at pakakasuhan ko yung dapat pakasuhan.
Mas maingay ka pa sa aming mga vlogger eh. Pambihira ka naman. Iwan mo na lang doon sa mga vlogger mo. Nandiyan naman si Joey. Ay, bira lang, Joey. Nandiyan naman si... Huwag na natin pag-usapan yun. Fly! Lika, Sel, salamat po. Hindi, alam mo, grabe ho. Hanga ko dito sa, alam mo, Baste. Ay, Mayor. Sana mapanood mo ito at saka minsan sana jamming tayo. Jamming talaga eh. Ano ba ang mixture mo diyan? Ano ba ang mo diyan, ang chemical mo? I mean, yung inumin ang usapan dito inumin. Hindi, inom tayo minsan. Sabi mo lang anytime punta ako diyan. Inuman tayo, magkita naman tayo. Kung meron ba nanonood dito na kaibigan ni Mayor Baste, mawalang galang na po, baka pwedeng Hindi, gusto ko makausap to maman to. Napaka, ang ganda ng puso. Alam mo kasi, Mayor Baste, kung hindi mo natatanong, siguro, nakailang beses na rin po akong nakasama ko inyong Pangulo, ang inyong tatay. Maging sa eleksyon noong 2015-16, talaga hong lahat ho ng campaign ng iyong tatay, ang Mocha Girls na hinahawakan kong artist, nakasama ho namin siya. Kaya nga ho, kabisado ko ho yung damdamin ni Pangulong Duterte. Yung speech niya, pwede ko na nga ulitin eh. Nung eleksyon ha. Kasi nga po, alam mo yun, ramdam ko yung puso ng ama mo. Yung ama mo talaga mahal na mahal niya bayan. Hindi ho perpekto yung ama niyo. Wala namang perpektong presidente. Pero kitang-kita mo yung sincerity ng puso niya na talagang pagmamahal sa bayan. Yung sakto lang, di ba? Hindi man perpekto pero comfort for every Filipino. Yun eh. At alam mo, nakikita ko sa inyo yun. Pati yung pagiging prangka. Actually, nung nandun nga kami before the speech of PRRD, binanggit kita sa tatay mo tungkol doon sa sinabi mong resign. Alam mo yung ngiti ng tatay mo, ramdam na ramdam ko na itong anak ko, parang ako Parang ganun eh. Kasi may sinabi siyang Bisaya kay nung sinabi kong sa president, yung anak nyo trending sinabi mag-resign si Marcos. Tawa siya ng tawa. Tapos nung kinausap niya si June Ibasco, si Capsec. Joylyn, salamat po Legaspi. Alam mo, ramdam ko na nakikita ng iyong tatay yung ugali niya sa'yo. Which is maganda ho. Kasi yan ang minahal ng taong bayan sa ama mo. Yung pagiging totoo. Ipagpatuloy mo yung ganyan. Ipagpatuloy mo yung ganyan mong pagmamahal sa bayan at malayo ang mararating mo. Not because may pangarap ka. No, I know wala kang pangarap. As a matter of fact, sinabi nga ng mo, ayaw na nga ninyo na talagang nagiging sa politika. Si Inday lang talaga yung merong dugong politiko eh. Pero ikaw totoo kang tao eh. Totoo kang tao. And we need more people like you. That's true. Kasi alam mo, puno na ho kami lalo na dito sa Luzon, punong-puno na kami ng mga pulpol na hipokritong mga politiko. Yung ang bait-bait, pagkakausap, pero pagkaharap, mga hindot. Totoo. At nakakatawa, kasi eto nga alam mo, kasi Baste, siguro naman napapanood mo sa social media, si Senator Amy talagang ginagamit na kayong pamilya nyo Alam kasi ni Senator Amy na hindi siya mananalo nang hindi siya didikit sa ate mo. Yun po ang totoo. And I cannot blame your sister. Ako ito mga kapatid, mga kaibigan let us not blame BP Sara for staying in the side of Marcos. I understand. Kasi hindi magandang tignan. Alam ko marami sa inyo medyo na-disappoint doon sa statement ni BP Sara Duterte. Ako din na-disappoint from the heart. But if you would look at it in a bigger perspective, hindi ko kasi maganda kung kokontra siya. Kasi Vice President siya Siya ang makikinabang pag natanggal sa pwesto si PBBM. Ang dating, namumuliti ka lang yung tatay niya, tapos babanat siya. So, hindi maganda. Understand? Kaya kailangan niya magbigay ng statement na nandito siya sa side ng mga Marcos. At pangalawa,
feeling ko din, tama, tama yung maganda sinabi nito isa. Tama, magiging Lenny ang dating niya. Hindi maganda. So tama yung positioning at very statement ang dating ni VP Sara Duterte. At isa pa, ako naniniwala ako na isang mentor ni VP Sara Duterte ay si Gloria. Di ba ho? Si Gloria. Si Gloria. Ay, ba pala yung kanta? Si Gloria, si GMA. Don't ever forget ang ginawa ni GMA. Naalala nyo? Dun sa mga nakakaalala pa nun. Nung panahon na si Erap, gumaganon-ganon na. Hindi naman si Gloria ang tumayong kalaban ni Erap eh. Remember? Never nagsalita si Gloria nun. Never siyang kumontra. Never siya naging opposition. Until dun, sa EDSA, tumayo na siya. Ay, di pa. Tumayo ba siya? Parang di ko nakita eh. Biro lang. Totoo po yun ha. Hindi ko siya nagsalita until nung nag-EDSA 2, EDSA 2, doon na lang siya sumulpot. Siya na ang presidente. Kasi that would have more impact. Imagine this. Okay? Imagine this ha. Ngayon, ganito yan. Ayoko sabihin to kasi this could be a strategy of BP. Pero sa tamang panahon, pag siya ang bumitaw sa administrasyon ni Marcos, doon na talaga yung pinaka-stroke. Yun na yun. Diba? Ngayon, tumitindig pa yung itong administrasyon na to because of VP Sara Duterte. That's the truth. Nakatayo pa ngayon ang administrasyon ni Marcos because of VP Sara Duterte. Sa madaling salita, alam mo yung ganon, yung kunwari rubber band, in-example din ito ni Baste, pero sa akin iba naman. Yung rubber band, batak na batak na, aside from batak talaga, nagbabatak. Iba pala yun. Hayop ka ba? Yung batak na yung goma, di ba? Batak na batak eh. Bakit hindi pa bumibitaw? Kasi kaya pa nung goma eh. Hindi pa tamang panahon. Pero pagka yan, nilagyan mo lang ng konting apoy sa gitna. Pak! Biyak yan. Di ba? Yung apoy na yun si VP Sara Duterte yun. Sa tamang panahon. Pero kung ngayon walang batak, aapuyan mo, it will take time. Pero kung batak na yan, manipis na, pag inapuyan mo yan, wala na isang segundo yan. Putol yan. Yun ang papel. Yan po ang papel ni VP Sara Duterte. Kaya hayaan po natin. Hindi ko pinagtatanggol si VP Sara Duterte ha. But, as in malaking puwet. Iba pala yun. But, I hope hindi siya nagpapabutol kay Senator Amy. Kasi, Madam VP Sara Duterte, I hope you learn your lesson well. I know you're still in the side of Marcos because hindi magandang tignan kung kayo lalaban. But I hope you've learned your lesson well na nabudol kayo sa unity. Kasi, Madam VP, huwag niyong kakalimutan. This is with all the, alam ko I cannot, hindi naman ako pwedeng magsalita kay VP Sara, alam kong matalino siya. Pero, don't ever forget si former ES, Vic Rodriguez. Kasi kung yung tao na yun, na talagang ganun, hanggang kaduluduluhan, hindi niya binabanatan si Marcos, it's because meron siyang meron siyang paninindigan. Remember, he is not just a friend of BBM. He is the lawyer of BBM. Kaya nga sinabi niya sa akin, sa simula sa amin, pasensya ka na, tinanong niya sa amin, sinabi niya sa amin nung nag-interview namin, pasensya na if there are things na I cannot answer because I still treasure the parang client's privacy. Sabihin kasi kliyente ko yan dati. So kahit ba hindi na kami magkasama niyan ngayon,
yung client privilege na hindi malaman ng sikreto, hindi niya pwedeng sabihin. Or else, bilang abogado, madidiscredit siya na humawak. Wala naman daw siyang pangarap talagang tumakbo. Pero madidiscredit siya pagka sinabi niya yung mga pinag-usapan nila ni BBM nung kliyente niya, si BBM bilang lawyer. Pero alam nyo, ito nga, BP Sara si Attorney Vic ang lumaban nung iniwan si Bongbong Marcos ng lahat ng tao, si Attorney Vic lang ang natira sa tabi niya. Sabi niya nga kaya nga siya hindi nga siya naniniwala doon sa doon sa part na dinaya. Or hindi pala dinaya, hindi siya naniniwala doon kasi may mga nagsasabing hindi daw talaga nanalo si BBM. Hindi siya papayag doon kasi pinaghirapan daw talaga nila 'yon. Ibig sabihin lang po, anong sinasabi niya? Simple lang. Ganun talaga sila ni BBM. And yet, imagine this, nilaglag siya. Yung relationship nila, yung usapan nga daw nila, hindi parang presidente. Pag nag-usap sila, parang magbarkada lang na nagiinuman. Pero, pag sinabi daw ni Bongbong Marcos, ito gusto niya, sinusunod niya kasi ginagalang niya yung presidente. Pero in terms of relationship, very close sila. Alam mo, Madam BP, I think, hindi naman sana nga pero mukhang mas close naman siguro si Attorney Vic noon kay Marcos kesa sa inyo po. It's obviously, ma'am, ginamit po kayo ni Marcos para manalo siya. Yun po ang totoo. Wag na ho nating pagbalibaligta rin. Kung wala kayo, hindi mananalo yung Marcos na yan. So ano ang problema ngayon? I hope natutunan nyo na po yung lesson. Na ngayon, nilalaglag kayo at ang inyong entire family. Kung talagang nirerespeto kayo, hindi dapat ganyan ang ginagawa sa buong pamilya nyo. Kita nyo naman yung paglaglag. Not only your family, ma'am, even your supporters. I think you know this more than anything else. All the supporters of PRRD and you are being persecuted right now. As in, even yung mga general na mantakin nyo, hindi ho ba pambababoy yun? Ako nasaktan para do sa general Hindi, totoo Ako nasaktan do sa general na tinanggal. Pagkatapos mo nang i-appoint, naka-appoint na, nandun na papel, biglang binawi. Ako nasaktan doon. Bakit? Dahil taga Davao? Dahil nagsilbi sa Davao? Biglang binawi after the speech of PRRD? Ano to? Ma'am, pinipersecute ho, binabastos ho lahat, pati mga followers ninyo, pati mga ninyo. I hope you've learned your lesson well. It's time to listen to your father. I'm sorry to say with all humility, pero yan ang talagang damdamin ko I hope you listen to your father. And I hope someday, hindi na maulit yung pambubudol sa inyo ng kapatid naman. Kasi it's pretty obvious, etong si Senator Amy ginagamit ka para para si Senator Amy ay may mahalal. Nung sinabi ko nga kay Joey na may angat, hindi niya maintindihan yung sabi na may angat. Joey, simple lang to. Ano sa tingin mo pangarap ni Senator Amy? Manatiling senador? That's bullshit. That's bullshit. Para daw hindi maangat, ganyan-ganyan, hindi daw pa nila maintindihan. Ano ba yung angat-angat? Ano ba pangarap ni Amy? Ano yan? Nandyan lang yan? Babalik sa lugar nila? No. Ma'am, may pangarap yan. May pangarap po yan. Kaya pumoporma na po yan. I hope nakikita nyo po. Bakit to? Ma'am, BP, with all the respect, nakita nga ho ng kapatid ninyo na si Baste. Nakita ng kapatid ninyo nang nagdadrama, puro daldal, puro talita, umeepal, napakaingay, yun nga yung term niya, napakaingay. Ibig sabihin, may purpose. Re-electionist may purpose. I'm not saying tatakbo siyang vice president sa 2025. Hindi sa 2028, siyempre. Or, maybe president. We do not know. Kasi baka mamaya, sakay lang siya ng sakay. Hindi natin alam, ma'am. Alam nyo, madam, BP, tuso to si Amy.
Hindi natin alam, baka may kinalaman siya sa pagbanat sa inyo eh. Kasi, eto lang just think of these people in the house. Are you there? Are you there, people in the house? Ay, 3,000 na pala tayo nanonood. Ay, kayo nanonood. Ito lang simple eh. Sino ang maingay sa 2028 na tatakbong presidente? O, alam naman natin yan. O, si Tulfo o si VP Sara. O, yung iba, medyo malayo-layo na. Ang pinakamalayo si Romualdez. Di ba ho? Si Romualdez sa layo-layo. Sobrang layo. As in, sobrang layo. Munti ka nang mag-freeze. Bakit? Zero na eh. 0 degrees na siya eh. Di ba? Anong punto ko dito? Malabo to si Romualdez. Baka mamaya, decoy lang to. Naintindihan niyo, madam? Baka mamaya, decoy lang ito si Romualdez. Tinatarget na ngayon ito. Pinalalabas nito si Senator Amy na ito talaga. Pero baka, madam, nasa tabi niyo yung babanat sa inyo sa 2028. Bakit kanyo? Paano niya kayo babanatan? Aalis ba sa tabi nyo? Lalabanan kayo? Kukontrahin kayo? No! Baka pinahihina niya kayo. Nakikikuntsaba siya sa iba, pero kunwari hindi siya kakampi. Pero pinahihina niya kayo para eventually you would consider not running and supporting Senator Amy as president. That's possible. I'm not saying that would happen. Siyempre, depende yan eh. Lahat naman depende. Depende sa takbo ng panahon. Pero isipin nyo to what if ginagawa lang nito ni Senator Amy na ang target si Romualdez, tapos si Romualdez naman banat ng banat, bira ng bira kay BP Duterte, kasi nakita naman natin may yung banat na confidential fund si BP Duterte, it's very very masasabi mong may kurot Sa survey ng ratings ni VP Sara, medyo kumurot ng konti. And that kurot is medyo medyo success sa kanila yun. Kung arawin ka until 2028, Madam VP Sara, baka mamaya bumaba ka ng konti. At pagbaba ng konti, bulahin ka nito ni Senator Amy. I'm not saying na magpapabola kayo, pero pwede kang i-persuade through your friends na mahina ka na, ako na lang para tuloy-tuloy. Posible yun. Kasi sa galawan niyang yan, halatang halata, madam. Kuhang-kuha niya ang ugali ng nanay niya. Halatang halata po. Kasi ako you may call me a liar, you may call me pero ma'am, ultimong post ng kapatid niyo na si Baste, nakita niya yung drama sa media, yung pag-iingay, nakita niya yung panggagamit sa kanya, nakita niya. Sana po Madam VP, you would also see that. Hindi ko sinabing magbigay kayo ng statement kay Senator Amy, that's not my point. Pero just be aware. Sabi nga sa buhay, lalong-lalo na sa politika, trust no one. Bakit po? Sa politika, yung dati mong kaibigan, kalaban mo na rin eventually. Yung kalaban mo, maaaring kaibigan mo, pero mas malaki yung chances yung mga kaibigan nyo magiging kalaban nyo in the future. So I just hope, Miss Vice President Sara Duterte, you would somehow consider what I'm saying. Ako po, supporter ako ng hindi ho yan maki-question ng kahit sino man. Supporter po ako ng tatay ninyo. And now, masasabi kong I support pati ho itong galaw ho ni Baste. Kasi ho, nakakabilib ho. Bibihira na ho yung nagaganito ng galaw. Yung, alam niyo yun, yung kahit may consequence, sasabihin mo pa rin. Kasi nga hindi namumuliti ka.
Yung nagsasabi lang ng totoo. Ganun o yung tatay ninyo eh. Si Pangulong Duterte, ganun na ganun eh. Si Pangulong Duterte ang tipo ng taong he would say it even if you don't like it. Even if ano ang resulta, he would say it. Sa madaling salita, totoong tao, wala akong pakialam. Naalala ko yan, kwento nila yan dati. Kwento ito ng mga nasa campaign noong 2016. Mga involved na tao sa campaign. Alam nyo ba na, di ba, naging issue na yung humahalik-halik si Pangulong Duterte sa babae o yung pagiging babaero niya. Sinabihan na nila si Pangulong Duterte, Mr. President, wag na kayong sa babae. Iwas-iwasan nyo na po ng konti yung mga babae. Bawas-bawasan po natin kasi yan ang ginagamit ng kalaban. Sinabihan si Pangulong Duterte yan. Alam mo ginawa ni Pangulong Duterte after that sinabihan? Alala ko pa tong kwento na ito galing sa mga campaign managers na nakatabi kay Pangulong Duterte. After sinabihan si Pangulong Duterte, ano mo ginawa niya? Kinandong niya yung babae. Tapos hinalikan niya ng todo-todo. Yun ang totoo. Alam mo, kakaiba, unpredictable. Kaya, alam mo yung campaign manager, napakamot na lang talaga eh. Bira, oo. Kasi nga, sinasabi ko bang okay yun? Sinasabi, hindi. Nagpapakatotoo si Pangulong Duterte kasi at that time, parang, tanggapin nyo ako ng ganito, o wag na. Ito ko eh. Diba? So, tanggapin nyo. Kung ayaw nyo, di wag. Basta ako, ito ang pinaglalaban ko, bansa. Ngayon, sa babae, ganito. Pero hanggang dito lang to. Which is totoo naman. Hanggang dun lang. Oh. So, anong ibig ko lang sabihin? Sinasabi ko ba na dapat maging babaero? Hindi yun. Ang punto dito, it's being true. Kaya nga siya minahal ng taong bayan eh. Eto si Basti, ganun din. Kaya ipagpatuloy mo lang yan, Mayor Basti. Alam kong ayaw mong tumakbo sa mas mataas na posisyon pero malayo mararating mo. Pagka ganyan kayong magiging totoong politiko ka, napakalayo na mararating mo, sir. Dahil yan ang hinahanap ng taong bayan. Jimmy Kim, salamat po. So, sana ho mga kababayan, pumasok po sa puso't isipan natin itong sinasabi ko po sa inyo. Na sana po, maisip natin ho ito na wag na ho tayo uli papabudol kay Senator Amy. Tama na. Parang awa. Tama na binudol tayo ng isang Marcos. Wag na ho tayong papaulit. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, di ba? Kanina sinimulan ko. If ayaw nyo kay Bongbong Marcos, mas dapat nyo maayawan to si Senator Amy. Dahil mas matindi ho ito. Mas may utak to sa kapatid. At mas kaya nitong tarantaduhin ng bayan natin. Anong ibig sabihin ng tatarantaduhin? Yung magdadadaldal lang, magpapakit lang para lang Remember, kanino ba nang galing yung salitang kaya naman sila tumakbo? It's just to redeem the name of Marcos. Yun ang pinaka-bullshit kong narinig sa buhay ko. You would run because you want to redeem your family name? Hindi ba dapat you would run because you want to help the country na magbago, na maayos? Hindi because para lang sa pangalan ng pamilya mo? Kung ganun lang pala gusto mo, sana sinabi mo nila, gumawa ka na ng napakaraming libro na pinupuri kayo, kaya magpagawa ka kay Direk Yap. Direk Daryl, gawa mo na lang na maraming pelikula si Amy nang siya ang bida. Anyway, lahat naman siya bida-bida eh. Hindi, alam mo ito, walang biro to without disrespecting Direk Daryl Yap, kasi gusto ko talaga iba niyang ginagawang mga short film at saka gusto ko yung mga ginagawa niya. Maganda ang punto eh. Pero Direk Yap, gawa mo na lang ng maraming pelikula ito si Senator Amy. Anyway, halatang-halata naman na may pagkaano to eh. Gusto lang niya mabago yung pananaw ng taong bayan sa mga Marcos. Di gawan mo na lang ng marami. Wag na kayong tumakbo. Wag mo na ngayaan tumakbo yung kaibigan mo.
Gawan mo na lang ng kung ano, no, made in Malacanang, ano pa ba yun, di ba? Part 2, gawin mo ng part 2. O, yung mga usapan, mga bola-bola ng mga server doon na pinupuri si Aimee, gano'n lang. O, diba? Alam mo, magandang gawin mo? Puting ahas sa Malacanang. Pangit parang pakinggan yun, parang pang ano yun pang Viva Max yun Puting ahas sa Malacanang. Tapos pagpasok niya, nagbabanatan na kagad, oh. Diba? O kaya yan, tama to si Bryce. Sabi niya, gawan mo na lang ng Netflix series. Yan naman ang gusto niya, bida-bida eh. Diba? Gusto niya na magpakadrama-drama dyan. O di gawin niya lang yan. Para lang maibalik. Sige na, sila na ang pinakamabuting tao sa Pilipinas. Ang mga Marcos. Sige na. Kayo na ang pinakamabuti. Pero pwede bang iwan nyo na yung public service? Kasi hindi kayo para dyan eh. Bigay na natin sa mga taong katulad ng mga Duterte yung public service. Yung sa inyo, pelikula na lang ang gawin para tapos na usapan. Ha? Okay lang po ba, Direk Daryl? Paki ano naman po itong mensahe ko kay Direk Daryl. Direk! Gaya mo ako artista. Gusto ko may may love scene ako. Ang sagwa nun, ano? Sugar daddy ko. Ang papel ko doon sa pelikula, sugar daddy ko. Sige na, pangarap ko yun sa pelikula maging sugar daddy. Tapos pwede ba mamili ng love team? Ay, nako. Joke lang. Ay, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Kita-kits ulit tayo. Monday. Pambira naman kayo. Araw-araw na lang. Monday ha. Magkita-kita ho tayo. Maraming salamat po. Pakishare po itong breaking news para umalaman ng iba at walang mabudol na uli kay Senator Aimee. Kasi pag nagpabudol pa rin kayo, ano to, araw-araw tanga? Huwag naman araw-araw tanga. Mga once in a month, ganun, pwede. Pero yung araw-araw, huwag naman. Sama naman nun. At tumani nga ito ng samat-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging isyong ito. Plastic yan, Aimee na yan. Kunwari lang yan, panig kay Duterte. Yun pala, spy. Halata naman eh. Kung nakinig lang si Sara Duterte sa kanyang ama, baka hindi nagkaganito ang Pilipinas sa kapalpakan na sobrang kahirapan. Sa tingin ko naman kay VP Sara, alam na niya ang style ni Aimee. Nakikisama siya. Naghihintay na lang yan ang konting pagkakamali lang ni Aimee. Tignan natin. Di naman niya maiwasan si Aimee kasi wala naman siya nakikita na sinisiraan siya ni Aimee. Kaya nagpipikil na lang siguro siya sa mga naririnig niya. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maghimalaya magbigay ng kanilang personal opinion sa comment section. At hanggang sa muli, tayo sa mentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Dindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na yan.